Namaste mga kaibigan. So, nandito tayo pa rin sa Puerto Princesa. Ito yung tinatawag nila na Hartman Beach. Malapit to sa may tinutuloy namin Dome Hotel. And ang maganda dito, very scenic yung place. May mga mangroves, tapos view ng sunrise. And minsan yung mga lumilipad na aeroplano naglaland sa may Puerto Princesa Airport. Kasi malapit na rin to sa airport eh. And so for the last 4 days, na-enjoy ko naman yung stay dito sa Puerto Princesa. Just going with the flow, tapos discovering mga new things here. First time ko mag city tour. So additional knowledge sa history ng city. Tapos yung sa Puerto Princesa, yung bago, yung audio devices. So hindi na lang yung boatman yung mag-narrate kung ano yung nasa lugar. Actually, maganda rin yun kasi nasa standardized nila yung quality ng narration. So, using yung audio device. Sayang nga hindi ko na-try yung Tagalog eh. Meron siyang Tagalog sa pati iba-ibang language. And what else? Yung mga kainan, tapos yung RTF event. For today, pupunta kami sa Quezon, mga 2 hours south for the Tabon Cave. Excited ako doon kasi first time ko siya pupuntahan. Nababasa ko lang sa mga libro siya. Tapos siguro may ibang places din, island hopping for the next couple of days. Nasa Quezon na tayo. 197 kilometers from Puerto Princesa. First stop, Cafe Atriu. Tama ba? Atriu. So ito yung lunch stop namin. So inspired siya sa Cordillera? Taga doon ba kayo? Or... Hindi po. Actually, pinag-mix-mix lang po ito na mga indigenous concept Items. from sa mga bundok. Mountain province. Inspired kayo doon. Ano pong name ninyo, sir? Felix Madrid. Felix Madrid. Pero yung mga nakalagay po, especially doon sa taas, yun po yung mga gamit ng mga eyepiece from the mountains. Pero saan kayo based talaga? Taga Palawan talaga? Dito po, actually from Bohol po ako. From Bohol. Paano kayo napadpad dito? Dahil sa bank, yung pag-open ng Branch. First Consolidated Bank. 2013 siya nag-start. Tapos kailan siya nilipat dito sa... After the pandemic, 2021 ata. It's a very nice find tong Cafe Atriu. Very Cordillera inspired. Mga items. And owned siya by a... matagal na siya nakatira dito sa Palawan, pero he came from Bohol, si Sir Felix. Pati CR nila, ang ganda-ganda. So, hindi ko na-expect na meron ganito place sa Quezon, Palawan. Namaste ulit mga kaibigan. So, nandito na tayo sa may Tabon Cave Complex ng National Museum. Finally, maka-explore natin tong Tabon Cave dito sa Quezon. So excited ako kasi nababasa ko lang sa mga libro to eh. And nandito yung na-discover ni Robert Fox in 1942, 62, Checo. And siya yung nasa around 16,000 BC na fossils ng isang female yata, skull, tapos mga jaw bones. So, discover natin kung ano yung mga nandito. Wala lang direct. Kailangan po may contact. Alam mo naman ito. Kaktak ang pawis mamaya. Ito yung Tawa-Tawa boardwalk.
At least 1 kilometer, longest boardwalk dito sa Palawan. So nakakatawa dito, daming shorebirds pa lang dito pa. Merong parang heron. Hindi ko nakabisado yung mga names ng ibon. Pero I'll look it up later. 3 klase, aside from the egret. Ang haba, oh. Hanggang dun pa siya. Sa may dulo ng isla. Wala pa yata akong 200 meters from the start. Ang sarap tumambay dito sa spot na to. Ang ganda ng mga rock formations na dito. We're in the Dome Cave sa taas. Wow. So, ito na yung cave entrance. So ngayon po, before po tayo umakyat, meron po tayong short orientation regarding with the protocols and guidelines of the National Museum of the Philippines. So dito po, actually we have 280 caves dito po sa ating complex, but then 38 lang yung ginamit nila for the habitation, at we have 9 caves which are open to public, pero 8 lang yung pwedeng mapasok doon. So lahat po nung papasukin natin so far, at least around 3 to 4 caves yung pwede po natin mapasok. Lahat po yun ay mga burial site. Pinagtirahan siya, and then makalipas ang panahon, ginawa na siyang burial site. So eto po yung first cave natin, yung Liyang. Pag tumingin po kayo dito, makita niyo po yung site na yan. Ang tawag po dyan ay Pawikan Ledge. So meron po dyan nakuhang artifacts na ivory, Pawikan ivory. So yung ivory na yon inukit sa likod mismo ng shell ng pawikan, at ginagamit po siya sa pagre-ritual ng mga kapatid nating Tagbanwa. Pawikan Ledge kasi pag nakatingin kayo dyan, mukha siyang gilid ng pawikan, at nasa taas siya, pag nandun kayo, mukha siyang balkonahe. Kaya Pawikan Ledge. So dito po, meron tayong tinatawag na Lipuon Point, yung dulo ng boardwalk dito sa right side, kapag doon po tayo nakaharap. Yun po yung dating daungan ng mga pumupunta at bumibisita po dito sa atin. So kaya siya tinawag na Lipuon Point kasi kapag galing po kayong port, makikita nyo yung literal na point nung ating complex, at ang ibig sabihin naman ng lipuon ay to turn. So pag nag-turn to left side kayo, makita nyo na itong cars formation ng ating complex. Kaya siya tinawag na Lipuon Point. So ito po si Liyang. Ito po yung unang kuweba na na-discover ni Dr. Robert Fox. Kung familiar po kayo sa kanya, he is the father of Philippine anthropology, at siya po ay empleyado ng National Museum. And nag-aaral po si Fox sa bayan ng Aborlan. Nadaanan niyo po yun, no? Puerto Princesa, Municipality of Aborlan. So doon siya nag-aaral ng ethnology ng ng Tagbanwa. So inaaral niya ang kultura, tradisyon ng mga kapatid na katutubo nating Tagbanwa, at nagtanong-tanong siya kung possibly ba may mga sighting ng mga artifacts or itong tinatawag natin mga cultural materials dito sa South, at may nagturo sa kanya na isang katutubo na meron silang sighting, may mga kuweba dun sa South, sa Quezon. So nung pumunta si Fox, nung nagbangka sila, nakita niya dyan scattered yung mga basag-basag na jar. So dun pa lang sabi ni Fox, jackpot, kasi alam niya na ito yung magbabago sa history ng Pilipinas. And Pero mas maganda kung mag-isip siguro sa Tabon Cave. Hindi ba ito Tabon Cave? Hindi ang cave pa lang po ito. Yung susunod po. Ay, ito lang pag-akyat lang Tabon Cave. Tapos sila may hakyat sa Ito yun eh. Plus, meron daw grades doon. Meron doon fruit platter. Tabon Cave lang.
maliit na sandbar doon. Kasi ito na yung paakit ng Tabon Cave. So after Lia Cave, akit kami ng Patabon Cave, second cave ng 9 out of the 218 caves na open. Well, 9 lang out of 288. 18 caves ang open dito. Wala po. So Tabon Cave. Yung sign. May isa ba? Basic lang daw yan. So ito yung Tabon Cave. Tabon Cave Complex, ito po yung buong reservation site natin. Composed of 110 hectares yan ng cave series, cave networks, landmass, beach forest, mangrove forest. And pag sinabi po natin Tabon Caves, ito naman po yung 38 na kuweba na nabanggit ko kanina na ginamit or ginawang habitational area or site. So Tabon Cave, ito na po yun, pinakamahalagang archaeological site dito sa atin sa preservation site natin. So mangingitlog siya at tatabunan niya yung itlog niya. Kaya Tagalog term lang din yung hapon, tabunan. Kaya Tabon Bird, Tabon Cave Complex. So may third cave pa. Ganyan lang si Sir JB, kala ko. Madilim sa loob. Ay, So may last cave pa pala na pupuntahan. Ito yung Diwata Cave. Smallest yata sa cave dito. Yung mga mention ko sa inyo kanina mga cables, so, ayun yung tinitrahan. May actually pugad tayo dito ng balik ko sa'yo. Or yung glossy. Yan. So ito yung poisonous type, ano? Hindi siya edible. May mga barya-barya. Sayang wala akong barya ngayon. Pag mas malaking barya, mas malaking chance. Let's go, sir. Sige, sir. Mauna po kayo, sir. Teka, paunahin natin si Ila DJ. Ang ganda na shape ng cave eh. So going down na tayo. Hindi natin ma-explore yung ibang caves for now. Kasi limited lang yung time natin. Pero thankful pa rin at nabisita natin tong site. Hopefully din makabalik next time. And ma-explore lahat ng caves. Pero for now, okay na yun sa akin. So imagine mo yung mga Tabon men, ano? Wala sila hagdanan na ganito. Saka mataas yung ano? Navigate nila yung mga rock cliffs na to. Sarado pala yung daanan. Ooh. So may na-spot tayong bird dito. Hindi ko alam kung anong uri ito eh, pero interesting siya. Nandun lang siya sa may side na yun. Meron siya tinitignan din sa puno sa taas. Ayun, umakyat siya. So hindi ako sure kung ano yung nakuha ko doon. Possible na parang juvenile na blue rock thrush. Pero hindi ko pa rin sigurado. Mamaya i-research ko siya. Titignan na ako mabuti sa camera kung ano itsura na. Pero, ganda. Ganda na place. Sana may makuna pa ako mga ibang ibon dito. Punta na kami ng National Museum, yung museum mismo.
Ang ganda na itong puno na to. Ang laki na ito. Pula yung ilalim, tapos green yung ibabaw. Third stop natin dito sa Quezon, Pandora Glamping Site. Hinintay lang natin yung bangka. Pero nandito na tayo sa may ano bang bridge to? Lorenzo Bridge. Galing yung bangka dito. Tapos bababa dun sa hagdanan, sa gilid. Yan na sila. So dito tayo sasakay sa Pandora Glamping. Madulas. Ilang minutes to? Papunta sa glamping site. 15 minutes. Sige, okay. Malaki naman. Ng bangka. Pangalan na ito, Tumardong Falls. May ibon po. Pandora's Gate. Sakit na tayo sa may cafe. Paalis na sila dun. Yung first batch. And ito yung glamping site. So, may kubo dito. Baka ito yung place. So yun yung mga glamping areas nila. Ang ganda. Kasi ito yung cafe. So kailangan mag-iwan ng tsinelas. Buti na lang yan yung sinuot ko. Wow. Ganda. Pwede ka mag-conduct ng yoga dito ah. Oo nga eh. Yun yung falls oh. Ano pangalan nito? Tumardog? Tumardong? Tumardog. Tumardong Falls. Ganda.
sunset. Parang bughaw. Dito kami magsistay tonight. Very homey. Wi-Fi. Malakas naman. Yan, naka-check-in na kami sa ano to, parong Bukid, Eco Farm. Hello! May nararamdaman kami dito sa bahay. Para bahay. So ilan tayo? 5. 5 kami sa room. Ako nasa double bed. Sa taas. 6 yung hindi namin nakikita. Maliit ang kung balot po ito, tagito sa balot po. Hindi naman kamag-anak. Good morning, West Philippine Seas. So island hopping tayo ngayon sa Quezon. Main island na pupuntahan natin na Sirik Island. Baka rin mag-hop tayo sa other islands dito. This beach. Island na dapat natin puntahan is Mansirik. However, it's not accessible dahil sa alon. So just to be safe, may sandbar. May sinasabi si Sir Kuya Robert. Kuya Robert po ang ating lead bankero. Nasirik po talaga, parang posible po talaga ngayon. Kaya sa Mansaluyan lang po tayo. Bukan natin doon. Pagkatapos po, no, Ano pangalan? Mansaluyan? Island. Pagkatapos ng Double Island. Tapos kung ano po, kung po tayo sandbar. Kung sandbar tayo, Okay. Ang target na Ano? Tamlangon, yan po siya. Tamlangon Island. Problema po kasi nun, yung nakaraang buwan, nilagyan nila ng private. May nakamangyari. Kaya wala na ako nagpapagpunta doon. So ito, Mansaluyan Island. Sa first island stop, Mansaluyan Island. Ganda ng sandbar. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bankero pa, tapos ano pa, ultramarathoner pa.
Yan ang aming guide, si Ngayon, Jed. sa- Alis na kami. Ito naman yung wild up dito. Walang araw. Hindi masyadong Ito. pala. Jack of all trades, master of none. Oo nga eh. Yan na yung salubong natin. Aso. Hey, doggy. Ang ganda ng tubig. Oh. Sana may corals. Tumatuwa. Mukhang kilala ka niyan ah. Ayan ang mga dogs. Sa Double Island tayo. Kalmado ng dagat dito. Kasi yun, kita na naman yung Tipuon Point. Kung nasan yung Tabon Cave. So, naglalakad kami dito sa may shore ng Double Island. And very raw pa to. Actually, medyo makalat nga yung shoreline eh. Kasi hindi pa naman talaga siya tourist attraction. Tapos may mga konting community na nakatira. Kaya siya tinawag na Double Island. Nagko-connect na sandbar sa dalawang island. So, yun yung sandbar. Guys, pabalik na tayo yata. Ito na yung last island na bibisitahin natin, yung Double Island. And very interesting naman yung set of islands here in Quezon. As expected, very raw pa sila. Maganda, may potential. And siguro kailangan linisin lang, of course. Pag nakita ng tourism yung potential ng isang place, kailangan ayusin siya. For now, as expected, may mga magandang trips naman, exploration lang eh. You don't know what to expect. So, minsan maganda, minsan medyo nakaka-disappoint. Pero ito, maganda siya na may konting disappointment kasi sayang yung may mga kalat-kalat pa. And hindi mo may iwasan yan kasi hindi pa naman ganun ka-ripe yung tourism dito sa area. Pero there's the potential. Eh naman ang maganda sa mga trips na ganito eh, you try to explore just to satisfy your curiosity mo kung ano yung nasa area. Yun, siguro after this, balik na kami sa hotels and diretso na kami Puerto Princesa. Mukhang ulan na naman. Okay, see you guys later.